Nilinaw ng Department of Justice na hindi minadali ng korte ang pagdedesisyon sa motion to quash sa kasong kinakaharap ni Senator Rodante Marcoleta sa gitna ng tanong kung bakit tila mabilis ang naging aksyon ng Sandigan Bayan kumpara sa ibang kaso. Ayon kay Justice Undersecretary Nicholas Felix Tay, wala umunong mabilis o mabagal sa galaw ng korte dahil nakabatay ito sa sariling proseso at pagtaya sa ebidensya ng bawat kaso. Dagdag pa niya, nasa jurisdiksyon na ng korte ang desisyon kaya't hindi ito dapat ikumpara sa ibang usapin. Call na yan ng korte kung saan nakafile ang information. Whether yung information magaling dito sa DOJ, sa mga fiscal, or sa ombudsman, the moment na nandyan yan, wala namang panahon na masyadong mabilis o masyadong mabagal para sa korte na, para kumilos ang korte, para iusisahin ng korte kung may probable cause at mag-issue ng warrant of arrest. So as much as possible, iiwas kami dun sa factual circumstances. Lalo una, hindi naman namin kaso to. Ombudsman na nag-BI dito. Pangalawa, pending na siya sa Sandigan Bayan. No? Mas mabuti talaga ipaubayan na natin sa Sandigan Bayan yung proseso. Sinabi kanina ni Marcoleta na nagtungo siya sa korte matapos malaman na agad na kinalendar ang motion to quash para sa kanyang kaso na anyay indikasyon na umiiral ang rule of law. Pero makalipas lang ang ilang sandali, agad itong ibinasura ng Sandigan Bayan. Samantala nilinaw naman ng DOJ na wala itong direktang partisipasyon sa kasong plunder laban kay Senator Marcoleta dahil ang Office of the Ombudsman at ang Office of the Special Prosecutor ang pangunahing nangunguna sa naturang kaso. Bagamat may mandato ang ahensya na magsagawa ng prosecution sa ilang kaso, ang papel umano ng DOJ sa ngayon ay limitado lamang sa pagbibigay ng impormasyon sa publiko upang mapataas ang kamalayan hinggil sa proseso ng hustisya. Yun ginagawa natin yung Department of Justice was never involved in this case. Hindi kami nag-conduct ng case build-up, hindi kami nag-conduct ng preliminary investigation, hindi kami nag-issue ng resolution, hindi kami nagsampa sa korte. At ngayon nasa korte na siya, hindi din kami able to prosecute. No? Lahat ito hawak ng Office of the Ombudsman at ng Office of the Special Prosecutor. Ang pakailan namin ngayon ng DOJ is really public awareness, public knowledge on the relevant laws that are germane to this very relevant issue to our country. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ino Flores ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.